Sa isang lupain kung saan hindi natatapos ang taglamig, namumuhay ang mga tao ng may takot dahil sa napakalamig na reyna ng yelo. Kailangan ng mga taga na yon na mamuhay sa gitna ng matinding ginaw. Walang sinuman ang makaramdam ng init. Kahit ang mga sundalo mismo ng reyna ng yelo, ni minsan ay hindi sila nakaramdam ng kahit anong init. Prinsesa Elara na ayaw sa init at sa tawanan. Hindi dahil parusa ito ng kalikasan, kundi dahil sa Makikinig malamig kayong na lahat! puso ng pinuno Huwag ng na huwag kahariang kayong ito. magsisindi ng apoy para ipagdiwang ang pista. Ang ilaw ng apoy ay Ang nagpapatunaw lamig-lamig. sa aking yelo. Kailan Ayoko kaya niyan. papayagan ng hari na sindihan ng apuyan? Ngayon, ang mga tao ay nilalamig na at nahihirapang mabuhay. Pero sa halip na magbigay ng init, nagbigay si Elara ng mas malupit pang utos kaysa dati. Naku, anak ko. Ngayong gabi, kailangan nating magyakapan ng mas mahigpit kaysa dati. Si Mira, ang tapat na katulton, ay nagpasya na gawin ang isang bagay na walang sinuman ang naglakas loob gawin. Paumanhin po, kamahalan. May nais po sana akong ipakiusap. Sino ka? Paano ka nangahas mang istorbo sa pagbabasa ko? Ang nakababata kong kapatid ay may matinding sakit. Napakalamig ng panahon na yung gabi. Maari po ba kaming humingi ng kaunting panggatong? Ang kaawa-awang pakiusap ay hindi makalagos sa pader na yelo sa puso ng prinsesa. Hindi ko na dapat alalahanin ang iyong kahinaan. Umalis ka na! Bago ko pa utusan ang mga bantay na tulungan kang lumabas. Ang kukulit naman nila. Hindi ba nila alam ang ganda ng katahimikan? Sumapit na ang gabi. Dala ang pinakamalakas na bagyo ng nyebe sa buong taon. Sa malamig na kwarto, mahimbing na natutulog ang prinsesa nang hindi niya alam na ngayong gabi magbabago ang kanyang buhay. Bigla, isang maliwanag na liwanag ang gumising sa kanya at nakita niya ang isang bisita mula sa ibang dimensyon. Sino ka? Mga sundalo! Mga sundalo! May nanghihimasok! Walang makakarinig sa'yo, Elara. Ako ang espiritu ng unang niebe. Dumating ako para paalalahanan ka. Paalala? Hindi ko kailangan ng paalala mula sa mga multo. Umalis ka na ngayon. Hindi pinansin ng diwata ang pagpapaalis. Ngunit iniyabot niya ang kanyang kamay at inakay ang prinsesa para maglakbay sa Anong panahon. nangyayari sa akin? Anong ginawa mo sa akin? Mga kawal, tulungan niyo ako. Iyan ka, sa araw na ang puso mo ay puno pa rin ng pagmamahal. Elara, mahal kong anak, may dala si Papa na regalo para sa iyong kaarawan. Tiyak na magugustuhan mo ito. Tatay, nanay, pinakagusto ko po ito. Tatawagin ko po itong Berry. Ama, Ina, sa ngayon, nakalimutan ko na ang ganong masayang mukha. Ako mismo, hindi ko na matandaan kung kailan ko huling naramdaman ang ganong kaligayahan.
Pero maya-maya, lumapit ang mga maitim at madilim na ulap, dala ang malakas na bagyo ng nyebe at tinakpan ang sikat ng araw. Tatay! Nanay! Huwag niyo po akong iwan ng mag-isa ng ganito. Sobra po akong natatakot. Bakit ganito kasakit ang pagmamahal na ito? Kung wala akong mamahalin, hindi na ako malulungkot muli. At iyan na nga, ang simula ng pusong yelo ni Reyna Elara. Dinala siya pabalik ng diwata ng nyebe, ngunit hindi sa palasyo. Ito ay isang nayon na nasa ilalim ng anino ng kastilyo. Sa isang sirang kubo na hindi man lang tiningnan ng prinsesa. Kuya, masama po ang pakiramdam ko. Ginaw na ginaw po ako. Kailan po tayo makakakuha ng panggatong para makapagsindi tayo ng apoy sa pugon? Hindi ko po alam lamig kung makakaligtas ako ngayong gabi. Ang batang iyon, baka hindi na siya mabuhay dahil sa utos ko. Kumain ka ng marami para magkaroon ka ng init sa katawan. Umaasa ako na balang araw, maawa sa atin ang reyna. Pinagpala ka niya, kahit nang ibinigay mo lang ay lamig. Nakikita mo ba ang pagkakaiba ng puso niya sa puso mo? Pero ang aralin ay hindi pa tapos. Dinala ng diwata si Elara para magpatuloy sa paglalakbay patungo sa huling lugar. Ang kinabukasan na hindi pa dumarating. Gumuho ang kaharian, tanging kawalan na lang ang naiwan. May tao ba dyan? Mira? Mga kawal? Bakit ang tahimik dito? At doon, natagpuan niya ang kanyang katapusan. Ang nakalimutang reyna, ikinulong ang kanyang sarili sa isang kulungan ng yelo magpakailanman. Ito ang naghihintay sa iyo. Walang katapusang kalungkutan. Walang sinumang iiyak para sa iyo kahit isa. Hindi! Ayoko nito! Ayoko pang mamatay na nag-iisa. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng pagkakataong magbago. Biglang nagising si Elara at nakita niya na nasa malambot niyang kama pa rin siya sa dati niyang kwarto. Buhay pa ako! Hindi pa ako patay! At ito, bagong umaga na. Ang pader na yelo sa puso ay nagsimulang magbitak at ang maligamgam na sikat ng araw ay pumasok sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Magandang umaga sa lahat. Napakaganda talaga ng araw na ito. Kamahalan? Kayo po, nakangiti po ba kayo? Nagkakamali lang po ba ang mata ko? O, tagapayo! Buksan ang ingatan ng kaharian na yun na. Ilabas ang lahat ng panggatong, Ang pagkain bagong at utos gamot. ay umalingaw-ngaw sa buong palasyo. Hindi ito utos ng kamatayan, kundi utos Ito na nga. ng buhay. Tamang-tama para sa isang bagong simula. Ang prinsesa na nakasakay sa kabayo ay siya mismo ang nangguna sa prosesyon pababa sa nayon, sa gitna ng mga Bakit siya nagulat na nandito? mata ng mga taga-nayon. na naman niya kami. Pero si Elara, hindi niya pinansin ang takot. Diretso siyang pumunta sa maliit na kubo na dati niyang pinagtabuyan. Kamahalan, humihingi ako ng paumanhin. Ako... Huwag kang humingi ng tawad, Mira. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Patawarin mo sana ang isang magkamaling Ang katulad init ko. ay sinindihan sa tsiminea at sa puso ng lahat. Ate Angel, salamat po. Hindi na po ako giniginaw ngayon.
Ang luha ng awa ay nahulog sa nyebe. At sa sandaling yon, isang himala ang naganap. Ang 5 taong sumpa ng yelo ay nagsimulang matunaw at mawala, na parang hindi naman talaga ito nagkaroon. Tingnan mo! Tumigil na ang pag-ulan ng nyebe! Bumalik na ang tagsibol! Agad na idinaos ang isang malaking salusalo, hindi sa loob ng palasyo, kundi sa plaza ng bayan. Parang lahat ay Hindi ko man lang makapagdiwang alam ng na ang masaya. sarap palang pakiramdam ng kaligayahan. Ang galing-galing mo, kamahalan! Ito ang matagal nang hinihintay ng ating kaharian. Habang patuloy ang piging, lumapit si Mira sa prinsesa na may dalang espesyal na regalo. Tulong-tulong po kaming gumawa nito para po sa inyo, bilang pasasalamat at kapalit na mga lumang kaibigan na nawala po sa inyo. Ito ay parang si Berry. Salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang pusong yelo na dating nakasara ay nayoy napuno ng pag-ibig hanggang umapaw. Ingatan mo ang init na ito. Elara, aking mahal. Sa paglipas ng panahon, ang kahariang ito ay naging ang pinakamasayang lugar sa mundo. At si Prinsesa Elara, hindi niya nakalimutan ang aral noong gabing iyon. Namuno siya ng may kabaitan at pagmamahal palagi.